Gusto niyo po ba yun? Kaya kahit hindi maganda ang boses mo, pero manggagaling sa puso mo, ay para ka na rin pinanik sa langit. Kaya kanina po nung kinakanta itong 1:02, naintindihan ko yung laman, living. Naintindihan ko kung ano yung pamumuhay na gusto ng Panginoon para sa akin. Tuloy pa po natin para po sa inyong kalagdagan. Ano yung tinuro po sa atin sa Colossians 3:16? Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno, paulit-ulit po, at mga awit na ukol sa Espiritu. Na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Sundan po natin sa 5:19. Mga usapan ng mga salmo at mga himno. Hindi na po, mga kapatid. Nakakalungkot po, mga kapatid. At tanungin natin ang ating mga sarili. Is mechanical instrument the will of God or is it man's tradition? Kayo po, tanungin niyo yung sarili ninyo. First Timothy 1:3, sabi po, kung paanong ipinamamani ko sa inyo na ikaw ay matira sa Epeso nang pumaroon ako sa Macedonia upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Bakit po? Itong maling turo ay patuloy na tinuturo. Kung talagang susundin nila ang salita ng Panginoong Jesucristo. Bakit po halos sa lahat, iilan lamang pong kongregasyon ang nakita kong hindi gumagamit na kagaya ng sa ating paglilingkod. Kaya wag po kayong manlamig. Huwag kayo po mainggit dun sa mga ibang katuruan, sa ibang mga kongregasyon. Ang saya-saya nila, pag lumabas po kami ng sambahan namin, after ng mahabang tugtugan at angitan po namin, para po kami pinapanig sa langit. Samantalang tayo po dito, hindi pa natin masabing tayo pinapanig sa langit. Bakit po? Silang mga nagsisipagturo ng ibang aral, tuloy po natin. Dahil ito hindi itinuro sa atin, no? Sa 2 John 9. Okay po. Isa lang kasi po ang chapter niya. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan ang kinaroroonan ng Ama at gayon din ang Anak. God doesn't want a vain worship. Ano po yung tinatawag natin vain worship? Mga pagsamba na gawa ng tao. Mga pagsamba na kung saan ay katuruan at aral na mula sa tao. Matthew 5:9 sinabi po, God doesn't want vain worship. Sa Mebe po, tingnan nyo, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So, sino po nagsautos sa atin? Si Basales, yung Pope noon, si Manalo, si Brother Kibuloy, si Brother Elia, si Brother, sino ba yung mga sikat natin na nagtuturo? Habang nagpupuri daw, kailangan gumamit tayo nito. They are all man-made teaching. Hindi na po, oh, God doesn't want vain worship. Walang kabuluhan ang kanilang ginagawa.
Brother Nelson, noon po sa New Testament may nakasulat na gumamit po ng mechanical instrument. Ganun po ba? Oo, meron din ako nabasa. Sa Lucas po. Lucas is Bagong Tipan, di ba Brad? Mateo, Marcos, Lucas. Nasa Bagong Tipan. Lucas 15, 1 hanggang 25. Ito po yung istorya na kung saan yung prodigal son. Nang lumaya siya, umalis siya doon sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Namumuhay siya ng maayos. Tapos siya ay lumaya sa pamilya niya. Naranasan niya yung buhay na mahirap. Okay? Matagal po siyang nawali sa pamilya niya. Halos nagutom siya, nakatira siya sa ilang na lugar, kumakain siya ng pagkain ng mga baboy, ng mga hayo. Yung prodigal son, nung ma-realize niya na wala siya sa kawan ng Panginoon at sa kawan ng kanyang pamilya, ay nagdesisyon na bumalik sa kanyang pamilya. Ito po yung istorya na kung saan ay gumamit ang kanyang pamilya, ang kanyang ama, na gumamit ng instrument. Salubungin yung aking anak. Darating na ang aking, hindi niya sinabing prodigal, ang aking anak babalik na sa aking pangangalaga, sabi ng ama. Kung kaya tinutusan niya yung kanyang mga katiwala na gumamit po ng mga palugtog habang ang kanyang anak ay dumadating. Pansinin po nito. Ito po ginamit nila yun, di ba sinalubong yung prodigals? Yes, ginamit yung mechanical instrument sa Bagong Tipan, pero malinaw na malinaw doon, hindi yun sa oras ng pagsamba. Ginamit yun sa panahon na sasalubungin lang yung prodigal son. Kaya kung tayo may babasa ng mga konteksto, pag-aralan po natin. Hindi sinabi po niya, kasi sa bagay, kung meron po, basahin nyo hanggang sa patuloy. Nakakalungkot po yung ibang mga kongregasyon. Sino po ba yung naka-attend na dito sa born again? O kaya, pasintabi po sa mga iglesia ni Cristo. Hindi po ba sa kanilang mga gawain talagang maingay? May mga natatanging mang-aawit pa po. Haharap sila, uniform, in white, in gown. Haharap sila. Sila ang aawit, kayo makikinig. Ano pong nangyayari dito? Na kung saan ang mahalagang gawain ay nakukuha ang attention ng crowd doon sa mga performer. They are what we call performer. Bakit? Ang attention nyo ay napupunta sa kanila, hindi po sa Panginoon. Yun ang gusto-gusto ni Satanas eh. Yung kasalukuyan tayong nandito, yung po yung attention natin sa pakikinig, may inaantok, may natutulog, meron hindi po pumapasok yung mga katuruan. Yung agawin tayo ng Panginoon, yung paggamit po ng artificial na mechanical, ito po ay isang artificial form of arousing our affection. Artificial lang po yan. Para papayasin yung ating sigla. Yan po, ganun-ganun pa tayo pag may mixer instrument, no? But that is an artificial form. Our concentration to what the Bible teaches, dinadivert po yan ng ating kalaban, ng ating Panginoon. At ang mahirap pa po, yung mga ibang maawit, ako yun sa aking pong pananaw, these people are pleasing the crowd. Pag sila ang umawit, pagaganda yung boses, ipiplease kayong lahat. Hindi nila ipiplease talaga Panginoon. They are performer. They are not worshiper during that time. I-analyze lang po natin. Habang nagpe-perform sila, kayo ang piniplease.